Mabuhay at magandang araw sa ating lahat. Narito po kami upang ipahayag sa inyo ang mga napapanahong isyong lokal at international. Bago po natin simulan ang ating talakayan, nais po naming ihandog sa inyo ang aming mga layunin. Sa ngayon, simulan na natin ang ating formal na talakayan, lalo na po sa mga isyong panlipunan dito sa Pilipinas. Unang-una ay ang pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang pang-aabuso sa kapangyarihan ay ang hindi angkop na paggamit ng kapangyarihan ng mga pasilidad o di kaya'y ng mga desisyon na kanyang ibigay para sa kanyang mga nasasakupan. Sa pang-aabuso sa kapangyarihan, makikita po natin ang katiwalian at ang hindi patas na pamumuno. Kung kaya po't napakahalaga na sa ating lipunan, pumili po tayo ng mas angkop at mas nababagay na may malasakit sa ating mga mamamayan. Dahil hindi po sapat ang talino, hindi po sapat ang pagiging mabuting tao kung wala ka pong pamalasakit sa kapwa mo tao at sa kapwa mo mamamayan. May dalawang kaparaanan ng pagpapatupad ng kapangyarihan. Una ay ang ministerial at ang pangalawa naman ay ang diskresyonal. Samantalang ang diskresyonal naman ay tumutukoy sa paggamit ng opsyon o diskresyon ng mga namumuno o kawani ng pamahalaan na ipatupad o hindi ipatupad Sa ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang isyong panlipunan at ito po ang pakikipagsabuatan. Ang sabuatan ay tumutukoy sa isa, dalawa o higit pang individual o grupo ng mga tao na nagkakaisa para po isakatuparan ng palihim ang isang bagay na siyang ugat ng limitasyon ng iba upang tuparin ang kinakailangan o nais niyang gawin. Sa pamamagitan ng pakikipagsabuatan, maaari pong makagawa ang isang tao ng mga bagay na hindi naaayon at maaaring makasisira po sa kaniyang kapwa. Dahil sa pakikipagsabuatan, mas maraming tao at dahil dito, maaring mas mapadali ang kanilang mga gawain. At ngayon, dadako naman tayo sa ikatatlong isyong panlipunan sa Pilipinas at ito ang pandaraya sa halal. Ang Pilipinas ay isang demokratikong bansa. Bawat boto ng isang Pilipino ay mahalaga upang mahalal ang kanilang napupusuan na politiko. Ngunit sa kasamaang palad, mayroon pa ring mga politiko na lantana ang mga pandaraya na maaring magbubunga ng paghalal sa mga taong hindi totoong napupusuan ang higit sa nakakarami at mga taong hindi tumutupad sa kanilang mga layunin. Ito ang ilang mahalagang konsepto na may kaugnayan sa pandaraya sa eleksyon. Ang una ay ang pandaraya sa eleksyon o electoral fraud. Ito ay tumutukoy sa pandaraya ng isang politiko sa proseso ng halalan sa pamamagitan ng pagdagdag ng boto para sa kanya o ang pagbabawas ng boto para sa kanyang kalabang kandidato. Ang pangalawa naman ay manipulasyon ng eleksyon o election manipulation. Ito ay isang uri ng pandaraya na makikita bago maganap ang halalan kung ang komposisyon ng mga hahalal ay nagbago. Ang isa sa mga halimbawa nito ay iyong mga kandidato na nagbibigay ng mga pera sa mga mamamayan upang sila ay iboto. Ang pangatlo naman ay ang pagtanggal ng karapatan ng isang tao na bumoto. Isinasagawa ito ng isang kandidato kung sila ay naniniwala ng isang grupo ng isang tao o isang pamilya ay sumusuporta sa kanilang kalaban na partido o panig. Ang pang-apat ay ang manipulasyon ng demografiya. Maraming mga pagkakataon na kayang kontrolin ng mga kinauukulan ang komposisyon ng mga maghahalal upang makatiyak ng isang resultang pumapabura sa sinusuportahang politika. Ang isang halimbawa nito ay kapag ang isang kumakandindato na politiko ay
nagmaninipula ng populasyon ng isang barangay. Ang panglima naman ay intimidasyon. Tumutukoy ang intimidasyon sa lakas o pwersa na ibinibigay ng mga botante upang sila ay bumoto pabor sa isang partikular na kandidato o kaya ay pigilan sila na makibahagi o makiisa sa pagboto. Ang isang halimbawa nito ay ang pagbahi-bahay ng isang kandidato upang sila ay iboto ng mga mamamayan o upang ibahagi sa kanila na dapat na hindi nila botohin ang kanilang kalaban na partido o kandidato. Ika-6, karahasan o pananakot na paghahasik ng karahasan. Ipinapakita nito na ang mga botante sa isang partikular na demografiko o mga kilala na taga-suporta na isang partikular na kandidato, direktang tinatakot ng mga taga-suporta ng kalabag partido upang ibasura nito ang pagsuporta na hindi makakabuti sa sinusuportang kandidato. Sa madaling salita, ang karahasan o pananakot na paghahasik ng karahasan ay isang uri ng pananakot o pagsusulong ng takot sa pamamagitan ng paggamit ng pisikal na kapangyarihan. Halimbawa nito ay ang paggamit ng pandarambong o pang-abuso sa mga tao upang magdulot ng takot at piliting ipatupad ang sariling interes o layunin na nanggagamit ng karahasan. Pampito, mga pag-atake sa lugar ng halalan. Ang pag-atake sa lugar ng halalan ay tumutukoy sa mga gawain o hakbang na naglalayong maapektuhan ang integridad at katarungan ng isang halalan. Halimbawa nito ay maaaring ang pandaraya sa bilangan ng mga boto, pagsasagawa ng pananakot sa mga botante o paggamit ng pera upang impluwensyahan ang resulta ng halalan. Ito ay masamang praktika na nagdudulot ng hindi makatarungan at hindi tapat na pagsusulong ng demokratikong proseso. Ika-8, mga pagbabantang legal. Ang mga botante pinaniwalaang sila ay walang legal na karapatan na bumoto o kaya ay may obligasyon na bumoto gamit ang partikular na pamamaraan. Sa madaling salita, ang mga pagbabantang legal ay tumutukoy sa mga ulat, babala o pahayag na naglalaman ng posibleng konsekwensya o aksyong legal kapag hindi sinusunod ang isang patakaran o batas. Halimbawa nito ay ang notesya ng demanda o legal na kaso laban sa isang tao o kumpanya dahil sa di umano'y paglabag sa kontrata o paglabag sa batas. Pang-siyam, pamimilit. Ang pamimilit ay pinapakita nito na ang demografiko na may kontrol sa balota ay sinusubukang hikayatin ang iba na sumunod sa kanila. Sa madaling salita, ang pamimilit ay ang pagsasanib ng pwersa o persahang pangangailangan upang pilitin ang isang tao na gawin o sundin ang isang bagay ng labag sa kanyang kagustuhan. Halimbawa nito ay ang pagpilit sa isang tao na magbigay ng pormasyon o gumawa ng isang gawain sa ilalim ng takot o kagipitan, kahit labag ito sa kanyang kagustuhan. Pang-10, pamimili ng boto. Ang isang aktor ay may tuturing na pamimili ng boto kapag ang isang partido politikal o kandidato ay nanghingi ng boto sa mga botante kapalit ng salapi, mga kinakailangang gamitan o kaya mga serbisyo. Sa madaling salita, ang pamimili ng boto ay ang pagsusikmikap ng impluwensyahan ang resulta ng isang eleksyon o desisyon sa pamamagitan ng pagbili ng suporta o boto ng ibang tao. Halimbawa nito ay ang pagbibigay ng premyo, pabor o pera sa ilalim ng mesa sa isang tao upang mapaboto ito sa isang kandidato o pagpapasyahan ang isang bagay ayon sa kagustuhan ng nagbibigay ng benepisyo. Sa ating pagpapatuloy, ating tatalakayin ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ngunit bago ko simulan ang talakayan, ano nga ba ang kaban ng bayan? Ang kaban ng bayan ay nangangahulugang kayamanan ng bayan na kung saan dito inilalagay ang mga buwis na binabayad ng mga tao. Ginagamit ito upang matustusan ang pangangailangan ng isang bayan at upang makapagtaguyod ng mga proyekto na magpapaunlad ng kanilang bansa. Nakaw sa kaban ng bayan.
Kadalasan na ang tiwalang ibinibigay ng taong bayan sa mga politiko na kanilang iniluklok sa pwesto upang mamahala sa bayan ay nawawala ng saysay dahil sa pagkasilaw sa mga kayamanang dapat sana ay ilalaan upang mapagsilbihan ng wasto ang taong bayan. Ang suliraning ito ay matagal nang kinakaharap ng maraming bansa sa mundo na pinaniniwala ang ugat ng pagkalugmok sa kahirapan ng bawat mamamayan. Ang pagnanakaw ay matatagpuan sa marami nitong anyo at maituturing na krimen sa ilalim ng Kodigo Penal ng Pilipinas at ilang mga umiiral na espesyal na batas. Una ay ang panunuhol at korupsyon ng opisyal ng gobyerno. Sa ilalim ng Artikulo 210 ng Kodigo Penal ng Pilipinas, ang direktang panunuhol o direct bribery ay maaaring isampa sa kahit na sinong opisyal ng gobyerno na sasang-ayon sa paggawa ng isang akto na maituturing na krimen. Kaugnay ng kanyang opisyal na tungkulin bilang konsiderasyon sa kahit na anong hain, pangako, regalo o bagay na tinanggap ng naturang opisyal, personal man o sa pamamagitan ng iba. Ang krimen sa ilalim ng probisyong ito ay maaari ring ipukol sa opisyal na tatanggap ng regalo bilang konsiderasyon sa isang akto na hindi maituturing na krimen, bagamat higit na mababang parusa ang katumbas nito. Mayroon ding krimen ng katulad ng uri kung saan ang opisyal ng gobyerno ay tatanggap ng regalo o ng pangako bilang kondisyon na hindi siya gagawa ng isang akto batay sa kanyang opisyal na tungkulin. Artikulo 211. Isinasaad ng Artikulo 211 na ang isang opisyal ng gobyerno ay maaaring makasuhan ng indirektang panunuhol o indirect bribery sa simpleng akto ng pagtanggap ng regalo sa tanggapan na kanyang hinahawakan. Ito ay inamyendahan ng Batas Pambansa bilang 872 noong ika-10 ng Hunyo 1985. Artikulo 212. Ang pananagutan ng katapatan sa bayan ay tungkuling iniaatang sa lahat, maging sa mga pribadong individual. Kaugnay nito ay ang krimen ng korupsyon ng opisyal ng gobyerno ayon sa Artikulo 212. Ang krimen na ito ay maaaring ihain sa kahit na sinong tao na magbibigay ng alok o mga pangako o mga regalo o aginaldo sa opisyal ng gobyerno. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Jacqueline Sayon mula sa BSN English 2. Andito ako ngayon para iulat ang mga maling paggamit ng pondo o ari-arian ng bayan. Simulan natin sa Artikulo 217 ng Kodigo Penal ng Pilipinas. Sinasabi sa artikulong ito na kahit sinong opisyal ng gobyerno sa pamamagitan ng kanyang tungkulin sa tanggapan ay may pananagutan sa pondo at mga ari-arian ng publiko kung ito ay kanilang gagamitin sa pinaglalaanan o sa pamamagitan ng pondo at ari-arian ng publiko, buuman o bahagdan. Ang pinapahayag sa artikulo ito ay kapag ginamit ng isang opisyal ng pamahalaan ang mga pondo o ari-arian sa ibang bagay ay may pananagutan siya sa batas kahit ano pa ang kanyang posisyon o tungkulin. Ang susunod ay ang Artikulo 220. Sinasabi rito na may karapatang parusa ang kahit sinong opisyal ng gobyerno na gagamit ng pondo at ari-arian ng kanyang administrasyon sa pampublikong gamit bukod sa totoong pinaglalaanan nito batay sa batas at mga ordinansa. Tinatawag din itong technical malversation. Ipinapahiwatig sa artikulong ito na mapaparusahan ang sinumang opisyal ng gobyerno kapag ginamit ang mga pondo o ari-arian ng pamahalaan sa ibang bagay at hindi sa mga bagay na nakalaan para rito. Yun lamang po at maraming salamat. Ngayon, dumako naman tayo sa pandarambong o plunder. Ang pandarambong o plunder ay mariing kinukuntinas sa sistema ng pamamahala sa Pilipinas sa bisa ng Republic Act No. 7080 na itinuturing na isang krimen sa akto ng opisyal ng gobyerno na direkta o sa pamamagitan ng pakikipagsabuatan sa mga kasapi ng pamilya o mga kapag-anak sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan o mga gawaing krimen. Ngayon naman ay dumako tayo sa graft at korupsyon. Ang graft at korupsyon ay magkaibang konsepto sa pagkuha ng personal na benepisyo mula sa transaksyong pamahalaan.
nga ba ang pinagkaiba ng graft at korupsyon? Ang graft ay tumutukoy sa maling paggamit ng impluwensya para sa personal na benepisyo. Habang ang korupsyon naman ay tumutukoy sa maling gamit sa pinagkukunan ng pamahalaan para sa personal na benepisyo. Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang ikalimang isyong panlipunan sa Pilipinas, ang Sistemang Padrino o Palakasan. Ang Sistemang Padrino o Palakasan nito ay ang pagtangkilik sa kultura at politikang Pilipino. Ito rin ang sistema ng halaga kung saan ang isa ay nakakakuha ng pabor, pagtaas ng ranggo at iba pang pampublikong paghirang sa pamamagitan ng pagbalikat ng pamilya o nepostumo o pagkakaibigan na tiwala sa merito ng isa. Ito ay isang halimbawa ng Sistemang Padrino o Palakasan. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang isa sa mga isyong panlipunan dito sa Pilipinas, ang konsepto ng kabayanihan ng mga Pilipino. Ano nga bang kabayanihan? Ang kabayanihan ay ang pagpapakita ng kagitingan sa gitna ng mga hamon sa buhay. Meron itong iba't ibang halimbawa. Una ay ang pangingibang bayan ng mga OFW. Bayaning maituturing ang ating mga mahal sa buhay na pumupunta sa ibang bansa upang makatulong sa kanilang mga mahal sa buhay at mairaos sila sa kahirapan. Pangalawa ay ang paggawa ng mga makabagong imbensyon upang makatulong sa sanlibutan. Bayaning maituturing ang mga taong gumagawa ng imbensyon dahil ito ay mahalaga upang masolusyonan ang ating pangangailangan at problema sa pang-araw-araw maging sa susunod na henerasyon. Pangatlo ay ang pagtulong sa kapwa. Isa rin sa katangian ng kabayanihan ay ang pagsuklolo o pagtulong sa mga nangangailangan. Pang-apat ay ang pagiging biyasa sa iyong napiling larangan. Bayani kang maituturing kung naibabahagi mo ang iyong talento at mga kapabilidad sa mga nangangailangan. Panglima ay ang kabutihan sa kabila ng kahirapan. Ilan lang ito sa napakaraming konsepto na maihahalin tulad natin sa kabayanihan. Mahalaga na atin itong matutunan at maisabuhay. At diyan lamang po nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa susunod!